Ang karaniwang topic ko po ay ang pag-aalaga ng halaman, kung paano sila pinuputol para dumami at gumanda naman ganito. At sobra naman po ang pagpapasalamat kung palagi nyo akong sinasamahan. Sa mga dati ko pong in-upload, marami na po ba kayong natutunan? Pero sa video ko po ngayon, itutur ko po kayo, kaya dyan lang po kayo at panoorin nyo. Good investment to, mama. Ang ganda ng lugar. Kaya lang masukal. Tatabasan daw laang at lilinisan laang. Kung masabi niyo, mother, na tatabasan at lilinisan, ang lawak nito, mother. Ang lawak. Pero, in fairness, mabuti meron na siyang mga existing na mga tanim. Residential ito pero pwede yung taniman. Hindi ka na pwede magtanim, kaya ako na lang dun sa ganung part ng pagtatanim-tanim na yan. At ito yung maganda rito, meron na siyang malaking puno ng manggang punong-puno na ng bunga. Kaya kahit medyo masukal to, okay na din. Hindi na nakakapagod isipin kung paano ito lilinisin. Kasi may kasama ng ganyan na makakain mga mangga. Magugulang na ito, pwede na ngang pahinugin. Abay, di kailangan ko na makakatulong. Ayan ang ginagawa ng cherry mill na yan. Itutulong ko kaya nga bumili na ako ng mga ito. Patik, kalaykay at gulok. Yan ang magiging bagong best friend namin ni Shair. At ngayon nga, sisimulan ko na itong pag-aayos dito. Mainit, kaya kakailanganin ko na magsuot ng jacket. Ang magsasaka, hindi nakalugay ang buhok. Labanan ito ng pagpapapawis, kaya dapat ready ako. Matay kong mangmasdan, abay napakalawak talaga nito. Yung aking si Shair, abay tulog pa. Saan kaya ako dito mag-uumpisa? Umpisahan ko dito sa papayang dinawag na. Itong isang ito. Ang cute no, may bunga. Kaya lilinisan ko lang to kasi sayang. Baka dadami pa ang bunga. At habang nililinisan ko ito, naisip ko na okay nga pala kung papaya na lang ang itanim ko dito. Kasi nga hindi naman ako professional na farmer. Kung papaya kasi, hindi ko nakakailanganin ang masusing pagbabantay dito. Itatanim lang at bibisibisitahin minsan-minsan. At alam nyo ba mga kaibigan, minsan kapag minalas ka, kapag lumaki ang iyong papaya, abay lalaki pa pala. Lumaki ako sa pamilyang may magsasaka, kaya alam kong pag ganitong lalaki, abay ito'y pinapatay na at wala naman itong ibubunga. Tapos kapag ang puno ng papaya ay halos tapos ng mamunga, ito ay pinuputol na. May mga pagkakataon na ito ay sumusuloy uli ng panibagong sanga at nagbubunga uli. Kaya kesa hintayin natin siyang mabulok, pinuputol na lang ito. Pag sumanga ng bago at namunga uli, edi thank you. At sa iba, di ba kinakain nila itong dahon ng papaya? Subukan ko nga kumuha at lutuin natin. Ano ba kaya ang lasa nito kapag naluto? Try ko kaya tapos share ko sa inyo. Ngayon, ang gagawin naman natin ay ang pagpupunla ng papaya. Maswerte ako dahil nandalaw ko kay Atising, nagbaak si Kenneth ng papayang hinog at marami itong buto. Hiningi ko na nga. Kaya from fresh papaya, itatanim natin ito ngayon. Hindi ko na ba muna tutuyuin yung buto ay bay hindi na. Yung lupang pinagtataniman ko galing lang sa basurahang mga lupa at sinamahan ko lang ng kaunting mga buha-buhangin. Ilagyan ko na nga rin ito ng abono. Hindi pa kaya ng powers ko na manguha ng kaudang kaya ito muna tayo. Ipunla na nga natin itong ating mga buto. Diba ang ating buto ng papaya ay may mga balot, parang nadudun sila sa loob. Isain natin iyan pero pwede na rin hindi. Nasibol din yan kahit na yan ay hindi pagpuputukin. Ibudbud o scattered lang natin ang ating mga buto dito sa ating taniman. Tapos basain na natin siya ng basang-basa. Tapos iwanan na lang natin sa naaarawan. Sisibol ba naman sila? O tignan nyo, meron akong naunang ginawang ganito. Sibol na yung mga nauna kong tinanim tapos yung iba medyo malalaki na. Kapag ganitong kalalaki na, pwede na itong ilipat sa permanenteng taniman. O kung gusto nyo, bukod-bukodin nyo na ng isa-isa pag ganito na silang kalalaki. Pag lumaki na sila ng ganito kalaki, saka na lang ilipat sa ground. Kapag kasi 2 tangkal na ang punlang papaya,
Mas stable na sila kung ililipat natin. Pero kung matyaga ka naman at aalagaan mo ng dilig ang ganitong kaliliit ay ubra ding itanim na sa permanente niyang taniman. Mabubuhay na ba? Aba, absolutely, mabubuhay na. O siya, di itutuloy ko na ang paglilinis na ring farm na are. At i-update ko naman kayo every week kung ano na ang progress. Mabuti nga may malalaki ng puno dito ng saging. Kailangan ko ng mga saha. Yang mga balat niya kasi kapag tinanim ko na ang aking mga maliliit na papaya, kailangan ko ang mga ito para pangtaklob at pangtakip sa matinding sikat ng araw. Ginagawa siyang parang pandong o payong. O paano, di later may maaasahan na tayong mapipitas na hinog na papaya mula dito sa farm na ito. Sa ngayon, alagaan muna natin sila't pabungahin at diligan. At darating ang araw na ganito, kakainin natin ang matamis na papaya na masarap. Kasi magiging freshly picked from the farm natin yan. So hanggang sa muli po mga kaibigan, part 1 yan ng ating farm journey. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like and subscribe para po lagi niyo po akong mababalikan. At para makikita niyo rin paano bubunga ang mga papayang itong aking itinanim at inaalagaan. Malay niyo isang araw, mamunga na mga ito at makadalaw kayo rito at kayo mismo ang pipitas ng papayang kakainin niyo. Hanggang sa muli po, God bless you all!